10 military weapons na kailanman ay hindi nakitang ginamit sa mga labanan. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga armas at teknolohiya ang idinisenyo upang baguhin ang larangan ng digmaan, ngunit hindi lahat ng ito ay naging matagumpay o nakitang umaksyon sa tunay na labanan. Ang ilan sa mga proyektong ito ay masyadong ambisyoso, masyadong mahal, o sadyang hindi praktikal sa oras na yon, kaya't ang mga ito ay nanatili lamang bilang mga konsepto o eksperimento. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang 10 military weapons na kailanman ay hindi nakitang ginamit sa labanan, kahit na sa kabila ng kanilang potensyal ay hindi nagamit sa aktwal na digmaan, ngunit nag-iwan ng mahalagang marka sa kasaysayan ng teknolohiya at disenyong pangmilitar. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Panzer the 8 Maus. Ang Panzer the 8 Maus ay isang super heavy tank na dinisenyo ng Nazi Germany noong World War II. Isa ito sa pinakamabigat na tangke na ginawa kailanman na may timbang na 188 metric tons. Ang Maus ay nabuo mula sa ambisyon ni Adolf Hitler na bumuo ng pinakamalakas na kagamitang pandigma na kayang tiisin ang kahit anong atake mula sa mga kalaban. Ang proyekto ay pinangunahan ni Ferdinand Porsche at nagsimula noong 1942. Bagaman kahanga-hanga ang tangke dahil sa laki, bigat at kapal ng shield nito na umabot sa 240 mm sa harap, hinarap pa rin nito ang maraming technical challenges na humadlang sa pagiging efficient nito. Ang pangunahing sandata ng Maus ay ang 128 mm Pak 44 L55 gun na kayang sumira ng pinakamakapal na tangke ng mga Allies, kasama ang isang 75mm KWK-44L 36.5 bilang pangalawang kanyon. Gayunpaman ang mga hamon sa mobility, kasama ang sobrang bagal na speed nito na 20 km/h lamang at ang kakulangan ng fuel efficiency ay mga pangunahing obstacle sa operasyon nito. Dahil sa sobrang bigat, halos walang bridge ang kayang sumuporta dito, kaya't kinakailangan nitong tumawid ng mga ilog gamit ang snorkel o sa mababaw na mga ilog lamang. Samantala, 2 prototype lamang ng Maus ang natapos, ang V1 na walang functional turret at ang V2 na may kumpletong armas ngunit hindi perpekto. Parehong prototypes ay hindi ginamit sa aktwal na labanan at natapos lamang sa mga test phase. Nang sumiklab ang digmaan, nahuli ng mga puwersang Soviet ang mga natirang bahagi ng Maus noong 1945, kung saan ang isang prototype ay dinisassemble ng mga German upang hindi ito mapunta sa kamay ng kaaway. Gayunpaman, pinagsama ng mga Soviet ang ilang bahagi mula sa 2 prototypes at ito ngayon ay makikita sa Kubinka Tank Museum sa Russia. Ang Maus ay naging isang mahalagang aral sa military engineering na ipinakita na ang sobrang komplikadong disenyo, kahit na ito ay kahanga-hanga, ay hindi praktikal sa aktwal na digmaan. Sa kabila ng hindi nito pagsabak sa aktwal na laban, nananatili itong simbolo ng Nazi ambition sa larangan ng technology of war equipment. Number 2. Hughes XF-11. Ang Hughes XF-11 ay isang high-speed, long-range reconnaissance aircraft na binuo ng Hughes Aircraft Company para sa United States Army Air Forces. Layunin ng eroplano na magsagawa ng aerial photography at surveillance sa malalayong distansya na maaaring maging mahalaga sa panahon ng World War II. Ito ay designed bilang isang twin-engine aircraft na may twin-boom configuration at contra-rotating propellers upang mabawasan ang torque effect. Nilagyan ito ng pressurized cockpit at mga kamera para sa reconnaissance missions. Si Howard Hughes, ang sikat na founder ng Hughes Aircraft, ang personal na nagpatakbo ng unang test flight ng XF-11 noong July 7, 1946. Sa kasamaang palad, nakaranas ng mechanical failure ang kanang propeller na nagresulta sa pagkawala ng kontrol sa eroplano. Bumagsak ito sa Beverly Hills, California, kung saan nagtamo ng malubhang pinsala si Hughes ngunit nakaligtas. Ang pangyayaring ito ay naging sanhi ng delay sa proyekto, ngunit nakagawa pa rin ng pangalawang prototype na matagumpay na lumipad noong 1947. Gayunpaman, dahil natapos na ang digmaan at nabawasan ang pangangailangan para sa mga reconnaissance aircraft, ang proyekto ay hindi na ipagpatuloy at ang Hughes XF-11 ay hindi kailanman ginamit sa aktwal na operasyon o combat. Sa kabila ng mga pagsubok, ang XF-11 ay naging isang halimbawa ng engineering innovation na nauna sa kanyang panahon. Bagamat biktima ng timing at post-war military cutbacks, ang disenyo nito ay nakatulong sa pagbibigay ng inspirasyon sa iba pang reconnaissance aircraft tulad ng Lockheed U-2,
ngunit sa kasaysayan ng aviation, nanatili itong isang military weapon that never saw action. Sa kabila ng hindi nito pagkamit ng tagumpay sa larangan, ang XF-11 ay isang mahalagang bahagi ng aviation history na nagpapakita ng mga pagsisikap ng Hughes Aircraft Company sa paggawa ng advanced aerodynamics and technology. Number 3. P1000 RAT. Ang Landkreuzer P1000 RAT ay isang konseptong super heavy tank na binalak ng Nazi Germany noong World War II, ngunit hindi ito kailanman naisakatuparan. Iminungkahi ng German engineer na si Edward Groth mula sa Krupp ang ideya kay Adolf Hitler noong 1942 na naglalayong lumikha ng isang napakalaking tangke na kayang bumagsak ng anumang uri ng kalaban, kabilang na ang mabibigat na tangke ng mga Allied forces. Ang pangalan nito ay RAT at ang P1000 ay tumutukoy sa tinatayang bigat nitong 1,000 metric tons. Ang RAT ay may haba na 35 meters, lapad na 14 meters at taas na 11 meters na mas malaki pa sa maraming naval vessels. Ang mga armas na inilaan dito ay dalawang 280mm naval guns mula sa battle cruisers, isang 128mm anti-tank gun at mas maliliit na machine guns. Ang armor nito ay napakakapal na umaabot sa 250mm na kayang tumagal sa laban. Bagaman inaasahang makakamit nito ang bilis na 40 kilometers per hour, maraming mga eksperto ang nagduda kung magiging posible ito dahil sa sobrang bigat nito. Gayunpaman, ang logistical issues ang naging malaking hadlang sa proyektong ito. Dahil sa laki nito, imposibleng ilipat ito sa mga kalsada at tulay ng Europe. Bukod dito, ang paggawa ng RAT ay nangangailangan ng napakaraming resources at pondo, bagay na hindi kayang tugunan ng Nazi Germany, lalo na sa gitna ng digmaan. Dahil dito, kinansela ni Albert Speer, Minister of War Production, ang proyekto noong 1943. Ang konsepto ng RAT, bagamat ambisyoso, ay hindi naging praktikal sa konteksto ng makabagong pakikidigma kung saan ang mga sasakyang panghimpapawid ay mas mabilis at mas epektibo sa pagsira sa mga mabagal na target tulad ng RAT. Number 4. T-28 Super Heavy Tank. Ang T-28 Super Heavy Tank na kilala rin bilang T-95 ay isang napakalaking proyekto ng United States noong World War II na dinisenyo upang maging isa sa pinakamabigat na tangke na kailanman ay ginawa. May timbang ito na 95 metric tons. Ang tangke ay binuo upang labanan ng mga matitinding depensa ng mga German, partikular ang Siegfried Line, isang malawak na linya ng mga naka-fortify na lugar na mahirap pasukin. Ang T-28 ay may kapal na armor na umaabot hanggang 305mm sa harap na idinisenyo upang tiisin ang mga direktang pag-atake mula sa mga malalakas na armas ng kalaban. Gayunpaman, nilagyan ito ng 105mm T5E1 gun na isang napakalakas na baril na kayang sirain ang mabibigat na depensa. Gayunpaman, sa kabila ng lakas nito, hinarap ng T-28 ang maraming teknikal na hamon. Ang pangunahing suliranin nito ay ang bigat na naging sanhi ng mabagal na mobility na umabot lamang sa maximum speed nito na 13 km per hour na hindi praktikal para sa mabilis na galaw ng modernong labanan. Bukod pa rito, wala itong umiikot na turret, kaya kinakailangan ng buong tangke na umikot upang maitapat ang pangunahing armas sa target na lalo pang nagpabagal sa operasyon nito. Dalawang prototype lamang ang natapos noong 1945 at bago ito magamit natapos na ang digmaan kaya't hindi ito kailanman nasabak sa labanan. Ang mabilis na paglusob ng mga Allied forces sa pagtatapos ng digmaan ay nagbunga ng pagkawala ng pangangailangan para sa isang mabagal ngunit mabigat na tangke. Dahil dito, hindi itinuloy ang produksyon ng T-28 at dalawang prototype lamang ang naiwang bahagi ng kasaysayan. Bagaman hindi ito nagamit sa labanan, nagsilbi itong mahalagang halimbawa ng over-engineering sa military technology. Sa kabila ng malakas na depensa at kakayahan ng armas, ipinakita ng T-28 na ang kalakihan ng isang tangke ay hindi sapat upang maging matagumpay sa aktwal na digmaan. At mahalaga ang pagkakaroon ng balanse na mobility at praktikal na disenyo. Number 5. Davik Rocket Tactical Nuclear Weapon. Ang Davik Rocket Tactical Nuclear Weapon ay isang hindi pangkaraniwang nuclear weapon na binuo ng militar ng United States noong panahon ng Cold War. Isa itong nuclear recoilless rifle system na idinisenyo upang magamit ng ground troops bilang isang mobile at portable tactical nuclear weapon para sa frontline combat, ngunit hindi ito kailanman ginamit sa aktwal na labanan.
Nagsimula ang pagbuo nito noong 1950s bilang bahagi ng war strategy ng United States laban sa posibleng pagsalakay ng Soviet Union sa Europe. Nilalayon ng Davy Crockett na magbigay ng kakayahan sa mga sundalo na mag-deploy ng maliliit na nuclear weapon sa maikling distansya. Samantala, pinangalanan ito mula sa Amerikanong bayani na si Davy Crockett at ipinapakita ng pangalan ng diwa ng pagiging makabayan at pagiging magiting ng mga hukbo. Gayunpaman, may dalawang version ng recoilless rifle na M28 at M29 na maaaring i-deploy gamit ang tripod o mula sa military jeep. Nilagyan ito ng W-54 nuclear warhead na isa sa pinakamaliit na nuclear weapon ng United States na may yield na 10 hanggang 20 tons of TNT. Ang saklaw ng mga missile na ito ay 1.25 hanggang 2.5 miles, sapat upang atakihin ang mga target na nasa malapit lalo na sa mga tank divisions ng Soviet. Ipinakalat ang mahigit 2,100 unit ng Davy Crockett sa mga hukbo sa West Germany bilang bahagi ng depensa ng NATO, ngunit hindi ito kailanman ginamit sa aktwal na combat. Ang pangunahing problema ay ang saklaw ng detonasyon nito na maaaring maglagay sa panganib sa mismong hukbong gumagamit. Dahil sa operational limitations at panganib sa mga sundalo, hindi nagtagal at tuluyan itong inalis sa serbisyo noong 1971. Bagamat isang makabagong konsepto, hindi ito naging praktikal para sa tunay na operasyon. Ang Davy Crockett ay nananatiling isang halimbawa ng isang military weapon na hindi kailanman ginamit sa aktwal na labanan. At ito ay naging bahagi ng kasaysayan bilang isa sa mga hindi nagamit na sandata ng Cold War. Number 6. Soviet Lun-class Ekranoplan. Ang Lun-class Ekranoplan o Project 903 ay isang natatanging military vehicle na dinisenyo ng Soviet Union noong Cold War. Kilala ito bilang isang ground effect vehicle o ekranoplan na idinisenyo upang tumaas ng mababa sa ibabaw ng tubig. Umaasa sa aerodynamics ng ground effect upang maglakbay ng mabilis at epektibo. Ang Lun-class ekranoplan ay may habang 73.8 meters, lapad na 44 meters, at taas na 19.2 meters na may bigat na 380 tons. Isa ito sa pinakamalaking sasakyang militar ng Soviet Union na may kakayahang umabot sa bilis na 500 kilometers per hour sa napakababang altitude na 4 to 5 meters mula sa dagat. Samantala, ito ay pinapagana ng 8 turbofan engines. Ang pangunahing layunin ng Lun-class ay maghatid ng mga P-270 Moskit anti-ship missile na idinisenyo upang sirain ang malalaking barkong pandigma ng NATO tulad ng mga aircraft carriers. Mayroon itong 6 na Moskit missiles na kilala sa kanilang mataas na explosive power at bilis. Bukod dito, nilagyan din ito ng anti-aircraft machine guns bilang depensa laban sa low-flying aircraft. Ang Lun-class ay may kakayahang mabilisang magsagawa ng missile strikes habang nananatiling halos undetected dahil sa mababang altitude nito na nagpapahirap para sa radar ng kaaway na ito'y matukoy. Subalit sa kabila ng mga kahangahangang teknikal na aspeto nito, hindi kailanman ginamit sa aktwal na labanan ang Lun-class. Ang mga logistical issues tulad ng limitasyon nito sa operability sa rough seas, pati na rin ang hamon ng maintenance para sa napakalaking sasakyang ito ay nagdulot ng mga problema. Bukod dito, habang umuunlad ang teknolohiya, lalong naging hindi praktikal ang Lun-class kumpara sa mga mas modernong military technologies gaya ng mga stealth bombers at submarines. Noong bumagsak ang Soviet Union noong 1991, ang proyekto ng Lun-class ekranoplan ay tuluyang na-cancel. Tanging isang prototype lamang ang natapos at hindi na ito muling binuo o ginamit sa combat. Sa kabila ng potensyal nito bilang isang mabilis at makapangyarihang missile carrier, nanatiling isa na lamang itong halimbawa ng mga makabagong military project ng Cold War na hindi nakamit ang buong potensyal nito. Number 7. Ang YF-23 Black Widow II ay isang advanced stealth fighter na dinisenyo ng Northrop McDonnell Douglas bilang bahagi ng United States Air Force's Advanced Tactical Fighter Program noong late 1980s. Ito ay binuo upang makipagkompetensya sa YF-22 na kalaunan ay naging F-22 Raptor upang maging pangunahing air superiority fighter ng US. Ang YF-23 na pinangalanang Black Widow II bilang parangal sa P-61 Black Widow ay dinisenyo na may focus sa stealth at high-speed performance. Ang disenyo nito ay may cranked arrow wing at hindi pangkaraniwang hugis na ginawang napakahirap matukoy ng radar, kasama ang engine exhaust na nakadisposisyon upang mabawasan ang thermal signature nito.
Ang dalawang prototype ng YF-23 ay gumamit ng magkaibang mga makina. Ang isa ay may Pratt & Whitney YF-119 engines at ang isa ay may General Electric YF-120 engines. Ang fighter na ito ay may maximum speed na Mach 2.2 plus at nagtataglay ng super cruise capability na nangangahulugang kaya nitong lumipad sa supersonic speed nang hindi kailangan ng afterburner, na isang napakahalagang feature sa mga stealth aircraft. Ang YF-23 ay kayang magdala ng AIM-120AM RAAM at AIM-9 Sidewinder missiles sa mga internal weapon base nito upang mapanatili ang stealth characteristics. Bagaman mas stealthy at may mas mahabang range ang YF-23 kumpara sa katunggali nitong YF-22, hindi ito kasing maneuverable dahil wala itong thrust vectoring na nagbibigay ng mas mataas na agility sa close air combat. Ito ang naging pangunahing dahilan kung bakit mas pinili ng US Air Force ang YF-22 bilang kanilang susunod na air superiority fighter na kalaunan ay kilala bilang F-22 Raptor. Samantala, noong 1991, natapos ang ATF competition at natapos ang mga test flights ng YF-23. Ngunit hindi ito napili para sa mass production. Dahil dito, ang YF-23 ay hindi kailanman ginamit sa aktwal na labanan. Gayunpaman, ang dalawang prototype nito ay nananatili bilang exhibit items. Ang isa ay nakadisplay sa National Museum of the United States Air Force sa Ohio at ang isa ay sa Western Museum of Flight sa California. Bagaman hindi ito nagtagumpay, ang YF-23 ay isang mahalagang hakbang sa ebolusyon ng mga fighter jet, lalo na sa teknolohiya ng stealth, at nagsilbing isang halimbawa ng mga ambisyosong proyektong hindi natuloy sa produksyon ngunit nag-iwan ng malaking impluensya sa disenyo ng makabagong military aircraft. Number 8, ang Batchenba 349B1 Natter ay isang experimental rocket-powered interceptor na binuo ng Nazi Germany noong huling bahagi ng World War II bilang isang tugon sa tuloy-tuloy na pambobomba ng Allied Forces sa mga target sa Germany. Ang konsepto ng Natter ay kakaiba dahil dinisenyo ito upang mag-take off ng patayo gamit ang rocket propulsion. Kaya't hindi ito nangangailangan ng runway at mabilis na makaakyat sa mataas na altitude upang salubungin ang mga Allied bombers. Samantala, nilagyan ito ng Walter HWK-1 o 92509 rocket engine na kapareho ng ginagamit sa Messerschmitt Me-163 Comet at may armament na 24 Fern unguided rockets na ipapalabas upang wasakin ang mga formations ng bombers. Isa rin itong halos disposable aircraft na idinisenyo upang magsagawa ng isang misyon lamang kung saan pagkatapos ng pag-atake, babagsak ito habang ang piloto ay gagamit ng parachute upang makaligtas. Gayunpaman, hindi kailanman ginamit ang Natter sa aktwal na labanan. Ang unang manned test flight noong March 1, 1945 ay nagtapos sa isang trahedya matapos mawalan ng kontrol ang aircraft at bumagsak na naging sanhi ng pagkamatay ng test pilot na si Lothar Sieber. Dahil sa mga technical na problema, kabilang na ang mga issue sa propulsion at control systems at ang mabilis na pagkatalo ng Nazi Germany, hindi na nagpatuloy ang proyekto na ito. Bagamat mahigit 30 Natter ang itinayo, wala ni isa ang ginamit sa labanan. Ang Batchem BA-349B1 Natter ay isa lamang halimbawa ng desperasyon ng Luftwaffe noong mga huling yugto ng digmaan. Bagamat technological innovation ang disenyo nito, hindi ito naging praktikal at hindi umabot sa operational deployment. Number 9, Horten Ho-229. Ang Horten Ho-229, nakilala rin bilang Horten HAX, ay isang advanced na jet-powered flying wing na dinisenyo ng magkapatid na Reimar at Walter Horten para sa Nazi Germany noong World War II. Isa ito sa pinakaambisyosong proyekto ng Luftwaffe at itinuturing na unang stealth jet fighter sa kasaysayan. Ang layunin ng Horten Ho-229 ay lumikha ng isang fighter bomber na hindi madaling makita ng radar ng mga kaaway at kayang talunin ng mga Allied forces sa himpapawid. Mayroon itong napaka-futuristic na flying wing design kung saan wala itong traditional na fuselage o buntot at ang buong sasakyang panghimpapawid ay may isang pakpak lamang na idinisenyo upang magbigay ng mas mahusay na aerodynamics, mas mababang drag at mas mabilis na speed. Nilagyan ito ng dalawang Jumo 004B turbojet engines na kapareho ng ginamit sa mga Messerschmitt Me-262 na may bilis na umaabot sa humigit kumulang 977 km/h
na higit na mas mabilis kaysa sa mga karaniwang propeller-driven na eroplano noong panahong iyon. Samantala mayroon itong span na 16.76 meters at may kakayahang magdala ng mga armas tulad ng dalawang 30mm Mk-108 cannons na idinisenyo para sa aerial combat at mga bomba para sa ground attack missions. Ang disenyo nitong stealthy ay nagbigay ng mababang radar cross-section, kaya't mas mahirap itong makita ng radar systems ng mga kalaban na nagbigay sa Horten Ho 229 ng potensyal bilang isang unang stealth aircraft. Sa kabila ng advanced na teknolohiya at innovation ng eroplano, ang pagbuo ng proyekto ay naharap sa mga technical problems, kabilang na ang shortage of parts at logistical support sa gitna ng digmaan. Gayunpaman, ang Ho 229 ay nasa yugto pa lamang ng mga pagsubok noong 1945 nang bumagsak ang Nazi Germany, kaya't hindi ito kailanman nakapasok sa aktwal na labanan. Ang V3 prototype na malapit na sa operational form ay nakuha ng mga Allied forces at dinala sa United States bilang bahagi ng Operation Paperclip upang pag-aralan ang teknolohiya. Kung naisakatuparan ito, ang Ho 229 ay maaaring nagbigay ng malaking abala sa Allied forces dahil sa speed, stealth at kakayahan nito. Gayunpaman, ang pagbagsak ng Nazi Germany at kakulangan sa resources ang naging dahilan ng pagkansela ng proyekto. Sa kasaysayan ng aviation, ito ay itinuturing na isang napaka-advanced na disenyo na nauna sa panahon nito at nagbigay inspirasyon sa mga hinaharap na teknolohiya sa paggawa ng mga modernong stealth aircraft tulad ng Northrop B-2 Spirit. Number 10, McDonnell XF-85 Goblin. Ang McDonnell XF-85 Goblin ay isang eksperimento at natatanging parasite fighter na idinisenyo ng McDonnell Aircraft Corporation noong late 1940s na may layuning maging isang maliit at self-contained na fighter jet na maaaring dalhin at i-deploy mula sa loob ng isang strategic bomber tulad ng B-36 Peacemaker. Ang disenyo ng XF-85 ay nabuo mula sa pangangailangan ng US Air Force na protektahan ang kanilang malalaking bombers laban sa mga kaaway na interceptors, lalo na sa panahon ng Cold War kung saan ang posibilidad ng paglusob ng mga Soviet interceptors ay isang malaking banta. Ang Goblin ay maliit, may haba na 14 feet at isang wingspan na 21 feet na may folding wings na dinisenyo upang magkasya sa bomb bay ng B-36. Ito ay nilagyan ng Westinghouse J34WE7 turbojet engine na may thrust na 3,000 pounds at maaring lumipad ng hanggang 1,082 km per hour. Ang pangunahing sandata nito ay dalawang 0.50 caliber machine guns na may layuning ipagtanggol ang bomber na pinaglalagyan nito laban sa mga kalabang interceptors. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging makabago ng disenyo nito, maraming mga hamon ang kinaharap ng XF-85, partikular na sa kanyang mid-air docking system. Sa mga unang test flights noong 1948, nahirapan ng mga piloto na maayos na ikabit ang Goblin pabalik sa trapeze system ng bomber habang nasa himpapawid, na isang delikadong proseso. Sa kabila ng kakayahan ng Goblin na lumipad ng maayos, ang maliit nitong sukat at limitado nitong maneuverability ay nagpakita ng mga praktikal na limitasyon. Habang nagpapatuloy ang pag-unlad ng teknolohiya, ang mas epektibong solusyon tulad ng long-range fighter escorts at aerial refueling systems ay naging mas praktikal kaysa sa paggamit ng parasite fighter. Noong 1949, kinansela ang proyekto at ang XF-85 Goblin ay hindi kailanman ginamit sa aktwal na labanan. Ang dalawang prototype na ginawa ay nakadisplay ngayon sa National Museum of the United States Air Force at sa National Air and Space Museum na nagpapaalala sa isang ambisyosong proyekto na hindi natuloy. Ang McDonnell XF-85 Goblin ay isang halimbawa ng pag-eeksperimento sa teknolohiya ng himpapawid noong panahon ng Cold War na nagpapakita ng mga limitasyon ng parasite fighter concept, ngunit nagbibigay pa rin ng mahalagang aral sa disenyo ng military aircraft. Ang mga kwentong ito tungkol sa mga armas ng militar na hindi kailanman ginamit sa labanan ay nagpapakita ng mga kahangahangang inobasyon at proyekto na minsan ay hindi nakakaabot sa aktwal na paggamit. Bagamat marami sa kanila ay hindi nagtagumpay sa kanilang layunin, sila ay nagsilbing mga simbolo ng mga ambisyon at pagsubok ng kanilang panahon. Kung mayroon kang sariling nalalaman tungkol sa mga kakaibang military weapons o kung interesado ka sa mga ganitong uri ng mga kwento, huwag kalimutang ibahagi ito sa comment section. Gusto naming marinig ang inyong opinyon.
Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento at diskusyon. Hanggang sa susunod, at ito ang Arvin Polo TV.